Nasa kote sa Malvar, Batangas ang lalaking iligal na nagkakabit ng braces at nag-aalok ng serbisyo online. Natuto lamang umano ang suspect sa mga napapanood na video sa social media. Nakatutok si June Veneracion. May day mo para ano. Ay, mamaya mag-picture tayo para pareho na tayong break. Chill na chill at nagawa pang mag-selfie ng isang pulis na nagkunwaring kliyente ng isang iligal na nagkakabit ng braces sa Malvar, Batangas. Ano tinapos mo, kuya? Yun lang, yung grade 9 lang ako. Madiskarte ka din, no? Ako Sa isang araw, ilan yung client mo? isang araw, minsan dalawa. Okay na din. Bakit ako? Ang alok daw ng suspect online sa halagang 1,800 pesos. Pwede nang magka-braces. Pero dahil walang lisensya, arestado siya ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ilang taon mo na yung racket? Yan po this month ko lang po. Last year, madami ka ng post last year. Hindi po, post ko lang po yun. Pero, okay lang po talaga nag-reply sa akin. Naharap sa reklamong paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012, ang suspect na nasa kustodiya pa ng Malvar Police. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig. Itong case natin, wala itong background. So, natuto lang siya sa panunood sa social media platform. So, DIY na naman to. Ngayong unang buwan ng taon, 4 na suspect na ang naaresto ng Anti-Cybercrime Group kaugnay ng illegal practice of dentistry. Noong 2025 naman, 80 siya mga arestado, 28 ang convicted. Huwag po kayong mag-avail ng mga serbisyo ng hindi totoong dentist. So ito ay nakakabahala po, apektado ang ating kalusugan. Ito ay nakakatakot. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Bukod sa mga proyekto ng SunWest, may 2 pang proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na sinita ng Kapitolyo dahil substandard umano. Parehong DPWH officials pa rin umano ang sangkot pero hawak na ng ibang kumpanya. Nakatutok si Ian Cruz. Panibagong kaso ang sinisipat ng Department of Public Works and Highways ukol sa 2 substandard flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na nauna ng sinita ni Governor Bons Dolor. Hiwalay ang mga ito sa isa pang proyekto sa bayan. Namit siya ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa hinahanap pa rin si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na may-ari umano ng SunWest Corporation. Sa bagong diskubring kaso, New Big 4J naman ang sangkot. Pero pareho pa rin ang ilang sangkot sa mga kapwa-akusado ni Ko sa unang kaso. Kabilang ang dating Regional Director ng Mimaropa na si Gerald Pacanan at iba pang kasama. Patong-patong talaga itong mga kasong to. No, so habang may nakikita tayong ganyan, kakasuhan natin. Pero yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty yan. Roughly nasa parang, ang estimate ata is nasa 20 plus million ang repair. Kapwa itinayo sa mag-asawang Tubig River ang proyekto na natapos noong December 2023 at noong February 2024 at nagkakahalaga ng mahigit 200 million pesos bawat isa. Sa pagkasira ng road dikes, isinisisi ni Governor Dolor ang matinding pagbaha sa ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos, pero ngayon na nakita natin na substandard din kasi 3 meters ulit yung sheet pile kamukha din nung sa SunWest, kailangan imbestigahan na yan. Most likely, kakasuhan din natin yung kontratista at saka yung mga involved. Tinanong din si Dizon ukol sa pagiging malapit ng ngayon state witness na si dating Yusek Roberto Bernardo sa New Big 4J. Hindi raw ito imposible ayon sa kalihim. Posible kasi malapit na-establish na si RD, former RD Pacanan, malapit kay Yusek Bernardo. Kahit na nasa witness protection program si Yusek Bernardo, yung mga ganyang mga
mga impormasyon, kailangan natin yung imbestigahan. Bakit nga ba maraming substandard flood control projects sa Oriental Mindoro? Mukhang kagaya ng First District of Bulacan, hawak nila ang region ng Mindoro. Meaning madali silang makagawa ng mga house na project doon. No? Pinagkakakitaan nila. Pinuntahan namin ang address ng New Big 4J na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero saradong opisina at wala kaming inabutang tao. Patuloy namin silang kinukun ng pahayag. Sa flood control naman sa Kandating sa Arayat, Pampanga, pinahanda na rin ni Dizon ang kaso laban sa mga opisyal at kontratistang may kinalaman sa proyekto. Nitong nakaraang taon, magkahiwalay itong inspeksyon kasama ang Edmarie Construction and Trading na gumawa nito. Ang initial assessment is talagang mali yung disenyo at mali yung pagkagawa. No? So, sinubukan nating ayusin pero mukhang talagang nasa punto na tayo na hindi na talaga uubra yung proyektong yon. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang kontratista ng proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Uy, Philippines! Pasok sa Grand Finals ng Veiled Cup Korea. See the Clash 2025 first runner-up Arabelle de la Cruz. Totally unexpected pero sulit na sulit daw ang journey ni Arabelle sa kanyang first ever international competition. Makichika kay Athena Imperial. Mula sa pagiging first runner-up ng 2 season ng The Clash at isa sa Divas of the Queendom ng All Out Sundays, dala ngayon ni Arabelle de la Cruz ang watawat ng Pilipinas bilang isa sa 5 grand finalists sa Veiled Cup Korea. Ang global reality singing competition kung saan ang mga kalahok magpe-perform sa likod ng isang veil. During yung tally ng judges nun, sa trio namin, hindi na ako masyado nag-e-expect kasi may kasama akong Korean na magaling din talagang kumanta. Tapos yung isa pa, Laos, na unique din yung voice. Sinabi na lang ng interpreter namin na, okay, how do you feel that you're going to the final round? Ha? Ano daw? Nagtagalog ka, girl? Muntik na ako. Actually, napatagalog ata ako nun. Kasi sobrang nakakatuwa. Kasi first international competition, tapos umabot pa ako ng final. So, very, very fortunate. Very lucky ako. Kwento ni Arabelle, isa sa mga kantang inihanda niya for Veiled Cup ay napili para i-perform niya. Yung top 1 ko na nasa isip sa list ng songs ko, yun yung na-approve na kantahin ko. Pinagdasal ko talaga na yun yung kantahin ko kasi hindi lang siya yung basta power na kanta eh. Parang nakaka-relate ako dun sa song na yun na feeling ko fit siya para ilaban ko dun sa competition. Sulit daw ang journey sa kanyang first international competition kahit hindi niya kasama noong holidays ang pamilya nang magsimula ang kompetisyon. Lalo na ngayong lone representative na siya ng bansa sa Grand Finals. Makakadagdag ang online votes sa kanyang overall score via voting app and an audio streaming platform. Yung dalawang yun, ang 30% ng votes, ang 30% ng scores namin, 10% from Spotify, tapos 20% from the Link app. Ang mga nakasama ni Arabelle sa Veiled Cup journey na sina Garrett Bolden at Thea Astley, lubos din ang pasasalamat sa opportunity na makapag-compete sa Veiled Cup. Nag-post pa si Garrett. Nagtapos man ang kanyang journey, his story sa competition will remain with him forever. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings. Bubuhayin natin ang mga nausong arcade games doon na may ticket rewards. Pero hindi ito for entertainment lang, kundi para matuto ang kids ng school lessons. At may kasamang pa rin prizes tulad sa actual arcade. Tara, let's change the game! Hirap bang turuan ang kids mo ng school lessons dahil mas interested sila sa screens ng kanilang gadget? Kaka-computer mo yan eh! Bago pa mapasigaw ng ganyan, check nyo muna itong Aralcade. Ang arcade game na pwedeng magturo ng school subjects,
at dinevelop ng computer engineering students ng LSPU San Pablo City Campus. It's an arcade-style learning machine combining hardware and software to help students improve their reading literacy skills. Para rin itong yung mga nilalaro natin sa arcades noon. So ito po yung Aralcade and here's the parts of the Aralcade. We have the main controller, the mini PC, yung Arduino natin, siya yung nagko-control sa button, mga buttons natin, color-coded. Monitor natin, ito yung visual. Speaker natin, may mga lights. Ang height nito, tugma sa mga bata kaya madali nila itong maaabot. The user select a learning mode using the color-coded buttons. Then red button is used to choose kung play mode. Green button is for controlling the volume and blue button is for viewing the education videos. Dun sa watch, pipindutin natin yung blue button, meron kaunting orientation. Now, it's game time! First game, letter link up. Madali lang to, capital letter at saka small letter. Ayan. So, letter M yung una. Ayan. Ilalaki natin yung answer natin by pressing the biggest button. Kapag naman mali ang sagot, ito ang lalabas sa monitor. Next game, the syllable splash. Merong nagbabanggit ng word, tapos i-identify natin. Medyo tricky ito kasi minsan magkakatunog eh. Kailangan dito malakas yung pandinig mo. And now we're down to the last game, the spellcraft puzzle. Merong picture, tapos may kulang na letter. Pipiliin natin kung ano yung kulang na letter. Ito, mud. Meron akong reward, just like playing an ordinary arcade. Meron tayong bonus na 10 tickets. Agad-agad. O, di ba? Good job! Kung ano po yung score na makuha ng mga bata, ayun po yung mismong lalabas sa ticket. Pinapalitan po namin siya ng mga candies or toys. Talaga namang nag-enjoy din ako. Ang Aralcade, kasalukuyan ang ginagamit sa ilang schools dito sa San Pablo City, Laguna. Based po sa observations ng teachers, talaga pong nag-improve po yung mga students. We plan to deploy Aralcade in more schools. And gusto rin po naming dagdagan yung mga educational contents, magdagdag ng difficulty levels. There you have it mga kapuso, it's another way to educate the kids through early literacy intervention. And it will also help them build a strong reading foundation at a very young age. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Ililipat na sa regular na selda si dating Senador Bong Revilla at kanyang mga kapwa akusado sa Pandigos Project bukas. Nakatutok si Mariz Umali. Bukas nakatakdang ihalo si dating Senador Bong Revilla sa ibang preso o general population ng New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa ipinatutupad na 7-day medical quarantine. Ganyan din ang plano sa 4 niyang kapwa akusado na tulad ni Revilla ay cleared na sa kanilang medical quarantine. Yes, after 7 days, which is tomorrow, ililipat po siya sa general population. At may cell assignment na recommend ang assessment natin base na rin sa pinagsama-samang security, medical, at classification assessment. As of today, wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Ang tanong, kanino isasama si Revilla? Gayong hiniling daw mismo ng 4 na kapwa niya akusado na wag silang maisama sa dating senador na sila umanong nagdawit sa kanya. Definitely not with the 4 because of the previous request and may merit naman ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 na una na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Hindi naman sila magka-co-accuse. Definitely may mga kasama siyang siyam. Yes, that's the instruction po. Bagamat paulit-ulit na sinasabi ng BJMP na walang special treatment, hindi pa rin daw maaaring ipagsawalang bahala ang kondisyon at kaso ng dating senador. The higher the risk, the higher the level of control for movement. For this case, high profile and high custodial risk siya. Dahil the nature of the case, at alam naman natin na
may mga possibility pa sa iba-ibang mga sa general population na baka may manggulo o whatever. Tinitingnan lang po natin yan. Base sa United Nations standard na kanila raw sinusunod, mayroon daw 1 oras bawat araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala na lang din daw ang pagkain sa selda ng mga inmate para malimitahan ang galaw para na rin sa kanilang seguridad. Hindi naman daw issue ang congestion dahil kasalukuyan nasa mahigit 3,600 pa lang ang nakakulong sa male dormitory na may kapasidad para sa mahigit 5,000 PDL. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. At sakaling sa ibang panig naman daw ng bansa dadalhin ng mga PDL. As to other facilities, nakapaghanda naman na tayo, considering meron tayo sa Lapu-Lapu City, yung contractor and other co-accused. And then, kung may other prepare pa, ready naman po ang BJMP kasi we have 488 facilities nationwide that can cater kahit saan man po ma-file ang case. Wala namang dalaw ngayon dahil nakatakda ang Lunes para sa araw ng paglilinis. Iba't ibang aktibidad ng mga PDL at mga schedule din ng hearing. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Fit to stand trial o kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court, kaya ni Duterte na lumahok sa mga proceeding para sa hinaharap niyang crimes against humanity kaugnay ng Duterte drug war. Nakatakdang magsimula ang confirmation of charges sa February 23. 3 independent medical expert ang sumuri kay Duterte matapos silingin ng kanyang kampo na wag na ituloy ang mga proceeding dahil sa hindi umano nito kayang lumahok. Ibinasura na ang hiling dahil batay sa medical assessment ng experts panel. Kumbinsido ang chamber na kaya ni Duterte na igiit ang kanyang procedural rights o mga karapatan at kaya niyang lumahok sa pre-trial proceedings. Hinihintay namin ang pahayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman tungkol sa desisyon ng pre-trial chamber. Sabay na nagsanay ang Navy ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea para sa search and rescue, supply missions at medical evacuations. Live mula roon, nakatutok si EJ Gomez. EJ! Emil, 2 araw nagsama ang Naval Forces ng Pilipinas at Amerika para sa ika-11 maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin ang puwersa at interoperability ng dalawang bansa sa pagpapatrolya sa karagatan. 2 araw magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea nitong Linggo at Lunes para sa ika-11 Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA. Isang pagsasanay na nagpapatibay ng partnership ng dalawang bansa na layong mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na maprotektahan ang karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Pinangunahan ito ng barko ng Pilipinas na BRP Antonio Luna at Navy ship ng US na John Finn o DDG-113. Sa kalagitnaan ng mga drills ng Philippine at US Navy sa isang designated area o exercise box, 40 nautical miles ang layo sa silangang bahagi ng Baho de Masinloc, namataan ang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na 500 Shanning. Lumayo rin siya ng lumayo at hindi rin naman siya naka-distract sa natin. Hindi sila naging obstruction sa daanan ng exercise. Wala namang radio challenges. Kabilang sa mga isinasagawa ng Naval Forces sa Maritime Cooperative Activity ay ang deck landing qualification, kung saan ang Philippine Naval Aircraft na AW-109 ay lumapag dito sa BRP Antonio Luna habang ang barko ay umaandar. Magagamit ito ng militar sa aktwal na operasyon sa hinaharap, kabilang ang search and rescue, supply missions at medical evacuations sa karagatan.
Nagkaroon din ng pagsasanay ng DLQ sa vessel ng Philippine Coast Guard. Nag-take off ang aircraft mula BRP Antonio Luna at lumapag sa PCG vessel na BRP Gabriela Silang bilang bahagi ng closed deck landing exercise. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ang BRP Gabriela Silang sa maritime cooperative activity ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa. The main challenges involves weather condition, timing, and safety coordination in an operational maritime environment, all of which were effectively managed. Sa unang gabi ng MCA, nagsagawa ng Night Steaming in Company o NSIC. Simulation ito ng magkakasamang pagpapatrolya ng mga barko ng Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard sa karagatan sa gabi. Sa replenishment at sea, target na paigtingin ang muscle memory at mastery ng Navy. Ginagamit ang RAS kapag mag-e-exchange o deliver ng mga supply tulad ng langis ang mga barko para masustain ang operasyon nito. Nagkaroon din ng division tactics kung saan ang bawat barko ay nagsagawa ng basic combat at maneuvering actions at formations sa karagatan. Kasama sa focus ng naturang drill ang hasain, ang coordination ng mga kasaping barko o vessel. Nagpalipad naman ang 2 FA-50 fighter jets at 2 A-29 Super Tucano attack aircrafts ng Philippine Air Force para sa flyby exercise. Hapon ng Lunes, nagpalitan ng saludo at kaway ang mga sundalo ng mga kalahok na barko. Indikasyon na tapos na ang makabuluhang aktibidad ng kasaping naval forces. Meron tayong surface warfare exercise. Sa mga nakaraan, madalas is maneuvering at saka communications lang. So hopefully sa mga susunod is meron pa ring surface warfare exercise at as much as possible is merong anti-submarine exercises din. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Emil, ayon sa AFP, ang maritime cooperative activity ay bahagi ng shared commitment ng Pilipinas at US at ng mga bansa na nakasaad sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Seas. Nakatuon ang ating bansa, ang Pilipinas, sa mga ganitong aktibidad sa gitna ng hidwaan sa China. Sabi naman ng AFP, handa sila sa anumang banta sa soberanya sa West Philippine Sea. Emil? Maraming salamat, EJ Gomez.